Welcome to K-Catalog. Level 3 Unit 4 workbook naman po tayo this time, page 34. Start na tayo with vocabulary o hui. Item number 1, again, yung instruction, piliin yung tamang sagot dito sa ating bogey para sa mga blanks. So, tingnan natin, we have seksang, means color, size, banerjil, ito po yung pagkakatahi or sewing, and then kagyok, yung ating price. Now, let's check number 1. Blank 이or가 작은 신발을 신고 걸어서 발이 아팠다. Sabi, sumakit daw yung kanyang paa. Bakit? Kasi naglakad siya, tapos yung kanyang suot na sapatos ay maliit. So, ano yung maliit sa sapatos? Malamang yung size. So, dito, size. And then, wala siyang 받침, kaya yung ga yung bibilugan natin. Number 2. 구천 씨는 blank 을을 잘해서 직접 옷을 만들어서 입는다. So, sabi, 잘해서, mahusay daw, no? Si Gutchon Shi ay mahusay. She is well with what? Okay, 직접 옷을 만들어서. So, 만들다, to make. Alin daw yung clothes. 직접, direct. So, ibig sabihin, handmade. So, magaling daw siyang gumawa ng damit. So, yun yung sinusuot niya, yung mga ginagawa niya. So, malamang ang pinag-uusapan dyan is yung banerjil, pagtatahi. Okay, so ito ay banerjil. May 받침 tayo na real, that's why 을 yung bibilugan natin. 바느질을. Next, number 3. 가게에서 마음에 드는 옷을 봤지만 blank 이or가 비싸서 사지 못했다. Anong sabi? 비싸서. From the word 비싸다. Mahal. So, from here, may idea na tayo, no, na ang pinag-uusapan dyan is yung presyo kasi sabi mahal. So, kagyok. Kagyok, may 받침 na giyok, kaya i. Kagyogi bisaso. So, anong sabi sa number 3? Doon daw sa store, meron siyang nakita na damit na nagustuhan niya. Kaya lang, yung presyo daw ay mahal, kaya hindi niya nabili. Number 4. 파란색 티셔츠를 주문했는데 인터넷에서 본 사진과 blank 이or가 조금 달라서 환불하려고 한다. So, ano daw? 환불하려고 한다. So, planning to do a refund. Balak niya daw magpa-refund. Bakit? 조금 달라서. Medyo different daw, no? Medyo iba ang alin. Ang natitira na lang dyan is yung kulay, no? So, dito, seksang. May 받침 na iyong, kaya iyong bibilugan. Again, yung number 4 ang sabi dyan, 파란색 t-shirts. So, blue shirt daw yung in-order niya sa internet. Tapos, yung nakita daw niya na picture and yung dumating na t-shirt sa kanya, yung kulay daw ay medyo magkaiba. Okay? So, iba yung kulay dun sa in-expect niya. That's why may plano siya na magpa-refund. Punta tayo sa vocabulary number 2. Instruction, piliin kung ano yung tamang sagot sa numbers 1 or 2 na pagpipilian. So, check muna natin, no? Number 1, 헐렁해졌다. And then number 2, 날씬해졌다. Pareho sila na na-applyan ng ojida na grammar, no? Naka-past tense lang. So, 해졌다, 해졌다. So, dito, 헐렁하다. Yun yung original word niya, no? Ang ibig sabihin is loose or maluwag. Then, 날씬해졌다, original word is 날씬하다, meaning slim or thin. Again, yung grammar na ajida, ojida, hejida, if maalala nyo, no, kapag may nangyaring pagbabago. So, sabi sa number 1, 살이 많이 빠져서 작년에 산 바지가 blank. Sabi, sal. Pag sabing sal, yung laman yan, no? So, yung kanyang laman daw, 많이 빠져서. So, pajida, ibig sabihin natanggal. So, itong expression na to, ibig sabihin, pumayat siya. Okay, nag-lose siya ng weight. 살이 많이 빠져서 작년에 산 바지가. So, yung binili daw niya na pants last year, ano na yung nangyari? So, yung pants niya ngayon ay lumuwag. So, number 1. Next, tingnan muna natin yung pagpipilian, 내려가서 at saka 떨어져서. So, from the word 내리다, ibig sabihin, pagbaba or di bumaba.
And then, 떨어지다, yung pagkalaglag naman, no? Nalaglag. So, tingnan natin. 쇼츠 단추가 blank dashi 바느질을 했다. So, yung sinasabi dito is yung butones daw nung shirt. So, kapag ganyan, instead na 내려가서, ang magiging sagot is 떨어져서. Okay? Nalaglag. Hindi bumaba. Nalaglag or natanggal. Yun yung pinakaibig sabihin niya. So, natanggal daw yung butones sa shirt niya, kaya dashi again. So, ginawa niya, tinahi daw niya ulit. Number 3. 활짝 웃는 것을 보니 슬기는 선물이 마음에 blank 모양이다. Sabi, 활짝 웃는 것. Ibig sabihin po niyan is yung bright smile. 활짝, bright, 웃는. So, from the word 웃다, smile. Okay, so sulat ko, no? Bright smile. And then, 보니. Ibig sabihin, to see. Ayan. So, nung nakita daw yung bright smile ni Silgi, 선물이, yung gift daw. Yan. Tapos, 마음에, and then yung pagpipilian is 드는 at saka 쓰는. So, yung 쓰, from the word 쓰다 po yan. So, pwedeng to write or to use. And then, yung 드는 naman dito, from the word 들다. Usually, yung partner nung 마음에, okay, 마음에 들다. So, yun po yun. And dahil meron tayong 마음 dito, so we have the idea na, 마음에 드는 ang sagot dyan. Okay, so 마음에 드는 모양이다. Ibig sabihin ng moyang is yung itsura. So parang gustong sabihin dito sa number 3, basing sa bright smile or pagkakita ko sa bright smile ni Silgi, I can say or seems like nagustuhan niya yung gift. Okay, so again yung answer sa number 3 is number 1. 드는. Number 4, we have 끼는 and 잡는. So 끼다, based dun sa napag-aralan nating vocabulary sa level 3 unit 4, maalala niyo yung bajiga, kida. Ibig sabihin, no, masikip. Okay, so tight. And then, 잡는, from the word 잡다, which means to hold, humawak, no? Yan. So, sabi, earring 신은, so si earring daw, 몸에 꽉, blank, 옷을 자주 입는다. So, madalas daw niyang isuot yung anong klaseng damit. Sabi, 몸에, so, sa katawan daw, no? Kwak. Pag sabing kwak, mahigpit. Or, dahil pinag-uusapan is damit, malamang, sobrang fit. So, yung magiging sagot natin dito is number 1. 꽉 끼는 옷을 자주 입는다. And by the way, may maririnig din kayo na 꽉 잡다 or 꽉 잡아요. Usually, maririnig nyo yan sa bus o kaya sa 지하철. Sinasabi ng magulang sa anak nila, 꽉 잡아요. 손잡이를 꽉 잡아요. Ayan. Kumapit ka ng maigi sa hawakan. Okay, so, meron din, for damit naman, 꽉 끼는. Ayan. So, ibig sabihin, dinidescribe yung damit, no? So, tightly fit. Ayan. Number 5, we have 얼룩, which means stain or mancha. And then, 구멍, hole, butas. 커피를 쏟아서 하얀색 바지에 이 생겼다. Ang sabi, natapon daw yung coffee, kaya sa kanyang white pants ay nagkaroon ng malamang stain or look, yung coffee stain, no? Yan. So, puntahan natin yung item number 3. Instruction natin, 다음은 인터넷 쇼핑몰의 게시글입니다. 보기에서 알맞은 것을 골라 문장을 완성하세요. So, yan, no? Meron nga daw pong nag-upload online. And then, pipiliin natin yung sagot dito sa tatlo na to para sa mga blanks natin. So, again, yung 환불하다, it means to refund. Do a refund, no? And then, 교환하다, exchange, papalit. And then, 개봉하다, open, buksan. 제목, title, 디자인이 사진과 너무 다르네요. Sabi, yung design daw ay sobrang iba dun sa nasa picture. 내용, so ito na yung kanyang concern. 사진을 보고 예뻐서 옷을 구입했는데 택배 상자를 blank, 보니까 생각한 것과 디자인이 많이 달라요. So dito, sabi niya, nakita daw niya yung picture and nagandahan siya kaya in-order niya yung damit. So malamang online niya yan in-order, no? And then, yung 택배 상자, ibig sabihin ng 상자 is box. Yan, so yung 택배 delivery. So yung delivery box ay dumating na, anong ginawa niya? So, 보니까. So dapat meron din po ditong he.
Ayan, di na dinugtong kasi lahat nag-end sa hada, no? So, ano yung tamang sagot sa number 1 natin? Ano bang ginagawa natin pag dumating na yung ating delivery box? Di ba? Binubuksan natin siya. So, ang sagot is gebong hada. Tapos, dito, gagawin mo siyang gebong he. Yan. So, dapat may he dito. So, gebong he bonika. 생각한 것과 디자인이 많이 달라요. So, sabi niya, nung binuksan na nga daw niya yung delivery box niya, tapos nakita niya na yung item, 생각한 것과, so based sa kanyang in-expect, yung design daw ay sobrang malayo, no? Or iba dun sa kanyang expectation. Next, number 2. Blank 싶은데 어떻게 해야 할까요? So, may gusto daw siyang mangyari. Paano natin malaman kung alin dito sa dalawa? Tingnan muna natin yung sagot. Yan, 답글. Anong sabi? 환불을 원하시면. Ayan, may sumagot dun sa inquiry niya, no? Sa online. Sabi, 환불을 원하시면, if you want to do a refund. Ayan. So, dahil sinabi na kung gusto mong makareceive ng refund, so malamang ang sagot natin dito is 환불 sa number 2. So, 환불, and then, 하다 magiging 하고. 환불하고 싶은데 어떻게 해야 할까요? So, balikan natin yung 답글 sa baba. Sabi niya, 환불을 원하시면 인터넷에서 접수가 가능합니다. So, yung 접수 po dyan, ibig sabihin is application. So, pwede daw mag-apply online for a refund. 가능합니다, possible. Next, 구입하신 상품 확인 후 환불을 도와드리겠습니다. Sabi, after ma-double check yung item, I will help you with the refund. Sale 상품은 환불이 불가능하고 다른 상품으로 blank 것만 가능합니다. Sabi, yung mga items daw on sale, hindi posible ang pagpapa-refund. Pero, with different items, possible daw yung, so kung ano man yung possible na yan. And yung natitira natin is yung exchange, 교환하다. So, magiging 교환하는. Kasi yung sinasabi mo dyan is yung process ng pagpapapalit. Okay, so 교환하는 것만. Yan. So, yun lang daw po, no? Yung man dyan only. Only the exchange will be possible. Next, 고객센터로 전화 주시면 상담사와 자세히 상담하실 수 있습니다. Sabi, if you call the customer center, you can have a consultation in detail with the consultation agent or counseling agent. So, yan po yung item number 3 natin, no? Yung mga sagot natin. Number 1, gebonghe. Number 2, 환불하고. Number 3, 교환하는. Item number 4, 다음은 교환 경험에 대한 글입니다. So, yung nakasulat daw dyan sa baba is about sa experience ng pagpapapalit. So, pagpapapalit ng item. So, dito, piliin ulit natin dyan kung ano yung magiging sagot. So, 문의하다, again, it means to ask or inquire. 훼손되다, damage. Okay, or to be damaged. Ibig sabihin, nasira. And then, 상담하다, to consult or counsel. 지난주에 옷가게에서 원피스를 구매했습니다. Last week, sa isang clothes store, bumili ako ng one piece. 구매할 때는 보지 못했지만 다시 보니 단추가 떨어졌고 제품이 조금 blank at odds입니다. So, naka-past tense na, no? Sabi niya, nung binili daw niya yung damit, so, hindi daw niya nakita nung una. Dashi boni. So, parang second na chinek niya yung damit, doon niya na na-realize or nakita na yun daw pong botones ay tanggal. And yung damit mismo, jepom, yung item mismo niya na hawak ay medyo blank. So, kapag tanggal yung botones mo, so parang may times na sira, no? Yung damit, parang may punit, pwedeng ganon. So, kung paano mang paraan yon, di natin alam. We can just imagine. So, yung sagot natin will be 훼손되다. So, 훼손. Tapos, dito, yung 되다 magiging 되었습니다. Next, 매장에 전화로 blank 봤는데
직원이 친절하게 blank 주었습니다. So, dito muna sa blank number 2. Sabi niya, doon daw sa store ay tumawag siya, 전화로. And then, blank 왔는데. So, dahil tumawag siya, malamang siya ay nagtanong, no, or nag-inquire. So, sagot natin dyan is 문의하다. So, 문의하다 magiging he. Okay? 문의해 보았는데. So, dito, wala lang yung he kasi nga hada yung ending niya. So, gawin mo na lang siyang he. 문의해 보았는데. Tapos, 직원이 친절하게. So, yung employee daw na nakasagot dun sa store ay friendly naman. Okay? So, in a friendly manner, so, ano yung ginawa nung employee na yon? So, malamang yung natitira is 상담하다. So, in-advise ngayon nung employee, malamang yung tumawag kung paano yung gagawin. So, 상담해 주었습니다. So, again, 상담하다 magiging 상담해. And then, 주었습니다. 영수증이 있으면 새로운 상품으로 교환할 수 있으니까 내일 다시 매장에 방문하려고 합니다. So, sabi dito, if meron daw siya ng resibo, pwede daw niyang ipapalit, no? 교환할 수 있으니까. Pwede niyang ipapalit ng panibagong item. Kaya, bukas daw ay pupunta ulit siya dun sa pinagbilhan niya na store. Okay, so, ayan yung ating number 4 vocabulary. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.